Detalye sa trending video issue na kinakaharap ngayon ng ilang BINI members. Ilan sa miyembro ng P-pop girl group na BINI binatikos ng mga netizens dahil na sa pagiging insensitibo ng mga ito sa isang trending video. Ito ang buong istorya. Dismayado ang ilan sa mga netizens at taga-suporta ng P-pop girl group na BINI dahil na sa pagiging insensitibo ng ilang BINI members na sina Joanna, Stacy at Colette sa isang trending video na sensitibo na kumalat ngayon online. Kalat na ngayon ang sensitibong video kung saan nakaupo ang BINI leader na si Joanna sa isang couch. Kasama naman sa naturang video ang kinikilalang si Ethan David ng P-pop GAT at kasali sa cast ng series ng Ang Mutya ng Section E. At ang dancer na si Sean Castro. Sa video, naging sensitibo ito dahil nasa naging aksyon na ipinakita ng dalawang lalaki na nakaharap kay Joanna. Maituturing na rated SPG kumbaga ang naturang video kahit pa man nagkukulitan lamang ang mga ito. Sa video, maririnig naman ang boses ng isa pang BINI member na si Stacy na siyang tumatawa habang sensitibong nagkukulitan ang tatlo sa kuhang video. Maririnig naman ang sinasabi ni Stacy at Anya. Ganyan ginagawa niya kay Ashley, sinasabunutan. Gayon din ang pagsasalita ni Joanna. 13 years old. Dahil sa trending video, marami sa mga netizens ang curious kung sino nga ba ang tinutukoy nila na Ashley. Agad na espekulasyon naman ng iba na baka ang minor de edad na tinutukoy nila sa video ay ang babaeng nakadate umano ni Ethan noon. Nadamay naman si Colette na miyembro rin ng BINI dahil ayon sa source na kasama rin siya sa kulitan. At maririnig din ang pagtawa niya sa background. Inalmahan ito ng karamihan at ilan sa kanilang mga taga-suporta dahil tila ginawang katatawanan at tila suportado pa ng mga BINI members ang sensitibong kulitan. At ang ginawa ng mga lalaking nasa video, ilan sa komento ng mga dismayadong netizens. Private moment of us, meaning kanal talaga sila in real life. What they show us are all pretense, squammy attitude talaga now and then. Hindi naman yung biruan yung issue dito. Ang issue dito ay yung 13 years old. Kilala nila yung 13 years old at alam nilang ginagawa yon sa isang 13 years old at nagtatawanan pa sila. Meaning tinotolerate nila ang ganoong gawain ng kaibigan nila sa isang minor de edad. Isipin nyo kung anak or bunsong kapatid nyo yung Ashley na 13 years old. Ano mafe-feel nyo pag nalaman mong ginawa yun sa kanya at tinotolerate pa ng ibang tao? Mga enabler pala sila sa mga predator, nakakadismaya. Disgusting and alarming behavior from so-called champions of women empowerment. It is true that nobody's perfect, but then you're promoting women empowerment. So yung tatlo, front lang nila yon, behind closed doors ay iba sila. Punto ng karamihan ngayon na kailangang huwag umanong inormalize ang mga sensitibong usapin lalo pa at karamihan sa mga fans nila ay kabataan. Wala naman daw masama sa biruan ng magkakaibigan, ngunit kung nakakaalarma na umano ang inabot ng biro ay hindi umano ito kailangang itolerate. Giit pa ng mga netizens na hindi naman nakapagtataka kung bakit marami sa mga fans nila ang dismayado dahil nga tinitingala at iniidolo sila ng karamihan bilang mga public figure. Dahil sa pagiging trending ng isyong kinakaharap ngayon ng ilang miyembro ng BINI, naglabas naman ng opisyal na pahayag ang BINI fandom na Blooms at nanawagan sila sa mga miyembro na magpaliwanag at bigyang linaw ang tungkol sa viral video sa panawagan ng Blooms. We respectfully urge BINI and their management to openly address this issue, demonstrate responsibility and reaffirm their commitment to empowering and uplifting women. Let's use this moment constructively, encouraging growth, awareness, and genuine reflection for all involved. Serves purely as a reminder that such actions shouldn't be swept under the rug. As a community, let's continuously strive to improve, stay aware of these concerns, and learn from them together. Idiniin nilang hindi nila iiwan ang grupo at nakasuporta pa rin sa kabila pa man ng issue. Kasunod ng panawagan ng mga Blooms, agad na naglabas naman ng public apology ang BINI. Nakasaad sa opisyal na pahayag na inilabas nila. We know that the past couple of days have been triggering and disappointing for all of you. Sincerely, we understand where all of those feelings are coming from. The video shows a private moment of us with friends,
we definitely did not intend to hurt anyone in the process. We offer no excuse for our actions, reactions, and choice of words. We take full accountability. Nagkamali kami. Pinagsisihan umano nila ang kanilang pagkakamali at humingi ng tawad sa mga taong nadismaya sa kanilang aksyon. Nanawagan din sila sa mga Blooms na bigyan sila ng tsansa na maunawaan ang pagkakamali nila. We deeply regret our mistake and sincerely apologize to our Blooms, friends, families, and the general public. We humbly ask for a chance to reflect on and learn from our mistakes and continue to work on becoming better versions of ourselves. Maraming salamat po sa inyong malasakit, suporta at pangunawa. Samantalang kasagsagan ng issue ay ang senior high graduation din ni Bini Juana at ilang miyembro ng Bini nitong May 7. Kung saan mas naging limitado nga ang kanilang galaw dahil na rin sa issue. Samantalang naglabas din na magkahiwalay na statement sina Ethan at Sean na siyang kasama sa viral video. Sa public apology ni Ethan ay inako niya ang kanyang pagkakamali. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga nasaktan at na-disappoint sa akin. Nais ko pong ipahayag na malaki po ang respeto ko sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa kababaihan. At anumang nakita kong kamalian sa kumalat na video ay hindi po sumasalamin sa mga pinahalagahan ko bilang tao. Hinding-hindi po ito mauulit. Once again, I sincerely apologize for what happened. Sa public apology naman ni Sean na hindi umano na pinopromote ang isyong tulad nito. Inaamin po namin na mali kami in so many ways with that joke. Masyado po kaming naging komportable at masaya sa mga ginagawa o sinasabi namin. Hindi po magandang biro yon, especially sa kung paano siya nakita sa nasabing video. Maraming salamat sa pagsabi ng aming mga pagkakamali at aware na po kami sa lahat ng ito. Natuto na po kami sa mga ito at hindi na po ito mauulit. Alam din po namin na hindi ito maliit na issue. Kaya we take accountability and responsibility for everything that was done. Muli, salamat po at sorry again for everything. Dahil sa trending video, marami naman ang nagtataka kung sino ang nagpakalat nito. Spekulasyon ng iba na baka basher umano ng Bini ang nag-leak ng video. Makikita kasi sa trending video ang pag-repost umano ng ex-username na may @balilieg. Git pa ng iba na baka nakita lang din ng naturang ex-user ang video kaya na-repost niya ito. Ngunit tila may history na rin daw ang naturang ex-user sa ilang miyembro ng Bini na kinukonsiderang basher at antay ng grupo. Dahil halos laman ng mga post niya sa kanyang ex-account ay kritisismo laban na sa Bini. Alegasyon pa ng karamihan na baka malapit lang din na kaibigan ng Bini ang nagpakalat ng naturang video upang siraan sila sa publiko. Ano ang masasabi niyo sa trending video at issue ngayon na kinakaharap ng ilang Bini members? Just comment below.